Just an update po sa aking thyroid nodule, 'di ba? Kung titignan nyo sa aking yan sa baba, description ba yan? Yeah. Ilalagay ko dyan yung link nung unang sinabi ko about my thyroid nodule. Ayan. So, bali po yung thyroid nodule ko po kasi is mataas siya that time. It's dito yata eh. Yung una kasi yung latest noon nung first na nag-video ako, ano siya, 2.19 cm by 2.26 cm by 1.2 cm. Pero nasa TREDS 3 na siya. So, kailangan, parang meron siyang, most likely siya na cancerous. It's maybe the feature or yung kalaki niya. Ngayon, ang in-advise kasi sa akin is, first, pwede kong magpa-biopsy na, yung needle biopsy, konti lang naman daw, or antayin ko ang December for my next ultrasound, titignan nila kung malaki o lumaki or hindi. Ngayon, nung kanina lang, ngayon, January 18, so tapos nag-take na pala ako after nag-take na ako ng barley. Sinabi ko sa inyo, nag-test natin if may effect. But then, in-stop ko yung barley ko kasi meron na naman akong na search yung castor oil na ilalagay dito. Kailan nagka-allergy ako. Pero nagamit ko pa naman siya ng ilang days, ilang nights. And then, nagka-allergy talaga ako. Hanggang sa nagpagamot ako dito. Gumamit na lang ako ng mild soap and so on. Tapos merong binigay na anti-allergy na pang-allergy talaga na gamot. And then, tinuloy ko ulit. Mga na ngayon, siguro mga 8 days na or 9 ulit. So, tinignan ko yung bagong result. Yung dati na 2 kalagay dito, no? Tignan nyo ha. Yung una is yung 2.19 by 2.26 by 1.2. Ngayon, ano siya? Lumiit siya. Naging 2.2 by 1.5 by 0.9 cm. So, mas maliit na siya. Talagang lumiit. Kasi nga, kahit sabihin na natin, 2.19 tapos cm by 2.26 yung pinakamalaki. Ito yung pinaka niya is 2.2 by 1.5 na, hindi na 2 cm. So, ibig sabihin siya, lumiit. Kaya lang ang wino-worry kasi ulit is TREDS 4 na siya. Papakita ko sa inyo ha. Ayan na yung result. Makita niyo yung pangalan ko. Kaya lang kasi makita niyo buong pangalan ko eh. Yung pinapakita ng buong pangalan ko. Ayan po. So ako yan. Kita niyo na yung hospital. Ayan. So ayan na yung result. Saan ba? Ito. Saan ba? Ito. Ayan o. 2.2. Ayan. Pero TREDS 4. Ito yung dati. Ultrasound ko is ayan. Kita niyo yung pagkakaiba? Mabasa ba? Ayan. Ayan siya. Ayan. Ang nila is, ang advice sa akin is, papabiopsy ko, needle. Pero medyo nag-aalangan ako kasi 'di ba, kahit fine needle yan, na-touch pa rin yun. So, bala ko ngayon is, ituloy-tuloy ko muna yung barley and then magpapa-second opinion ako. Actually, pinakuha na rin ulit yung TSH ko and hopefully normal pa rin. Yun nga ngayon eh, kasi lumit naman talaga yung bukol eh. Hindi na siya tulad dati na siya na malaki siya. 2.19 cm by 2.26. Ngayon na is 2.2 by 1.5. So, mas lumiit talaga. Alam ko nun hindi to liliit eh. Kasi according sa doctor ko nun, sabi niya, hindi na to liliit. Mag-ano lang siya.
Mag-i-stay siyang ganun or lalaki. Pero lumit naman. So ngayon, siguro talaga yung barley din. Kasi kung yung castor, ilang days lang naman na ginamit ko yun. Tapos in-stop ko na kasi nagka-allergy ako dyan. Then bumalik ako sa barley. So, ipapa-second opinion ko na lang kung need pa ba itong mabiopsy or hindi pa. 'Di ba? So, hopefully, lumiit pa siya ulit kapag dinire-diretso ko yun. Yung pagbabarley. Of course, with prayers na yun, 'di ba? Titignan ko nga ito ganito. And then, yung isang bukol ko sa nodule 2, saan ba nakalagay ito? Superior pole lateral, saan kaya ito? Yung 0.79 by 0.72. Ito ba yun? Saan yung right? Right lobe. Saan yung right? Wala yung right. Ito. Ito siguro yun. 0.59. Ano na ngayon 0.7 by 0.6 by 0.4. So, lumit din siya. Doon sa left naman, yung nodule ko is 0.71, 0.78, ayun ang lumaki ng konti lang. Pero yung pinaka, yung kasi yung worry nila, yung pinakamalaki, yun po is 2.2. Parang konti lang daw naman, pero hindi niya nakita siguro yung iba kasi 2 by 2.19 cm by 2.26 by 1.2. Ayan. Ngayon, naging 2.2 by 1.5 by 0.9 cm na. So, ayun siya. Ngayon, ang bala ko po is, i-continue ko yun and siguro sa second opinion ako kung kailangan ba talagang i-biopsy pa itong ganito kaliit. Kasi lumiit naman. Pero yung kasi may nakalagay na T-rod sport. Tinanong ko si Doc, bakit meron pa pong T-rod sport? Lumiit naman po pala. Ang sabi niya is baka yung feature niya. Kasi dapat makita daw kung talagang kasi kapag cancerous na kasi talaga, tatanggalin pala yung buong thyroid ko. Ang paghahalam ko, tatanggalin lang yung bukol. Hindi pala, buo na. Pag natanggal yan, kailangan ko mag-maintenance ng for life na siya. So, please include me also in your prayers kung ano yung tama kong gawin. Kasi ang sinasuggest ng endo ko and endocrinologist ko is nagpa-fine needle biopsy ako. Pero parang ang gusto ko sana, if possible, hanggat hindi pa sana, hindi pa. Parang ganun. I mean, so, siguro try ko kasi ang pagkakaalala ko kasi ang una kong kinausap noon is ENT at ang sabi niya pag 2.54 yung pagkakaalala ko doon niya isasuggest yung fine needle biopsy or whatsoever. So itatanong ko kung meron bang pwede kong inumin para matunaw yung bukol or ano pa man din. Wag na lang po yung levo kasi yung levo bumababa talaga yung TSH ko doon. Okay, so yun po yung result. Lumiit naman po yung pinakamalaking bukol ko. And I believe sa pagtitake ko ng barley with prayer, of course. Pero ang pinagtataka ko, sabi kasi ng doc nun, hindi na yan liliit, sabi niya Hindi na yan liliit, mag-stay lang yan or lalaki. So tingnan mo nga naman yung miracle ni God, So I still consider a miracle, but then, let's keep on praying na hindi siya cancerous. Na yung the best decision for me sana yung magawa ko para hindi natin ipagsisihan sa bandang huli. Kasi syempre, pag na-touch kasi yung voice box ko, lalo na kung may mga na-touch na nerve to on, maapektuhan yung boses ko. Hindi na nga ako kagalingang kumanta, tapos ganun pang mangyayari. Bunan ko rin po kasi yung boses ko. So, please, I am begging you, please include me also in your prayers. And, I still have faith with Kiniapo. I still have that faith that God will heal me. And I will give all the glory, and I give the glory to God. Please continue to pray for me, and
And I'll update you guys kung ano yung naging decision namin. Kasi I need also to consult my family, to consult din yung siguro 2 doktor pa. If okay pa bang hindi muna magpa-biopsy. So parang after 6 months sana ulit is ultrasound ulit. And then nila doon makikita kung talagang need na talagang tanggalin or hindi yung aking thyroid nodule. Kung pwede pang i-prolong po na ganun para mas marami pa po akong days na magti-take sana ng barley and hopefully mas lumiit ulit yung mga bukol na yan and totally ma-heal na po sana ako. Tara, wala na yung cancer-like na yan na TIRADS 3 and TIRADS 4. Okay, so yun po yung update. Lumiit po yung bukol, kaya lang po yung from TIRADS 3, naging TIRADS 4. Pag TIRADS 4 kasi, parang mas mataas na yung chance na cancerous yung nodule ko. But hopefully, hindi. Please help me pray for my healing also. And I surrender everything to God. Yun lang po yung update. Maraming salamat sa pakikinig. Please continue to pray for me. Thank you.